Good day mga Lods. So ngayon pag-uusapan natin itong PBA Finals Game 5 sa pagitan ng Magnolia Chicken Templados at San Miguel Bermin, kung saan ang isa dito ay determinadong makabawi at ang isa naman ay determinadong magtuloy-tuloy ang panalo. Ito nga mga Lods ang ating pag-uusapan sa video natin ito, ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede makahingi ng like, share and subscribe. Maraming salamat po. Itong best of 7 series ng PBA Finals, alam natin malaki yung adjustment dito ng dalawang coaches, lalong-lalo na itong si Coach Chito Victolero at Coach George Gallant. So sa Game 1 and 2 nakuha ni Coach Gallant at saka sa Game 3 and 4 nakuha naman ni Coach Chito Victolero. So dito naman sa match-up ng import, pansin natin sa Game 1 and 2 komportable itong si Benny Boatwright at llamado nga siya dito kay Tyler B. Ngunit pagdating dito sa Game 3 and 4, so panalo naman dito si Tyler B kontra dito kay Benny Boatwright. At dito sa Game 5 ay walang gaanong adjustment itong Magnolia Chicken Templados, dahil kung nakuha nga nila yung huling panalo nila sa huling dalawang laro, ay kaya nilang ipanalo dito sa Game 5. Ang malaking problema dito mga Lods ay ang adjustment na gagawin nitong San Miguel Bermin, dahil simula nung makuha nila ang unang dalawang panalo nila ay natalo naman sila ng dalawang sunod. Kaya ito nga yung malaking adjustment na gagawin ay asahan natin dito kay Coach George Gallant ng San Miguel Bermin, dahil itong San Miguel Bermin nga mga Lods ay nalimitahan nga nitong Magnolia Chicken Templados. At dito nga itong San Miguel Bermin, kung papansinin natin mga Lods, sa Game 1 and 2 ay umiscore ang San Miguel Bermin ng kabuwang 212 points. So at dito naman sa Game 3 and 4, ang San Miguel Bermin ay umiscore lamang ng 165 points combined. So dito makikita natin mga Lods, malaki ang discrepancy sa 212 to 165. Kaya nga dito mga Lods ay hindi nagsisinungaling yung mga numero. Kaya itong Magnolia Chicken Templados ay nangangagat nga ang kanilang depensa dito sa Game 3 and 4. So particular na nga dito mga Lods sa import ng San Miguel Bermin na si Benny Boatwright, dahil kung papansinin natin ang mga numero ni Benny Boatwright, particular na sa Game 1 and 2 ay umiscore ito ng 62 points combined, samantala sa Game 3 and 4 ay umiscore ito ng 43 points combined din. So ibig sabihin mayroong discrepancy na 19 points ang nawawala dito kay Benny Boatwright at sa San Miguel Bermin. Kaya pansin natin dito na itong depensa ng Magnolia Chicken Templados dito sa import ng San Miguel Bermin ay gumagana nga, dahil mas gusto nga nila mga Lods na maging passer itong si Benny Boatwright kaysa maging scorer. Kaya nagagawa nila ito sa pamamagitan nga ng pagpe-pressure nila dito kay Benny Boatwright. So yun ang magandang adjustment na nagawa ni Coach Chito Victolero dito sa Magnolia Chicken Templados. At isa pa sa nakakabahala dito sa San Miguel Bermin ay ang balita ng Manila Bulletin at iba pang mga sports news regarding dito kay John Mar Fajardo. Bagamat sinabi ni John Mar Fajardo na makakapaglaro siya sa Game 5, so dito nga alam na natin na hindi 100% itong si John Mar Fajardo dito sa Game 5, dahil nagpa-check up nga ito dahil sa pinaupo nga ito ni Coach George Gallant sa Game 4 dahil sa may iniindang paninikip sa kanyang binti. So dito pa lang mga Lods ay magiging disadvantage na ito para dito sa San Miguel Bermin, at advantage naman sa tingin ko dito sa Magnolia Chicken Templados. So kung ma-maximize nga ito ng Magnolia Chicken Templados na ang kahinaan nitong San Miguel Bermin, ay panigurado makukuha ng Magnolia Chicken Templados itong Game 5. At alam naman natin mga Lods, kadalasan kung sino ang nakakauna sa Game 5 ay siyang nanalo dito sa championship, dahil ang Game 5 pag nanalo ka dito nga ay may hawak ka ng twice to beat advantage pagdating mo sa Game 6 and 7. Kaya dito nga masabihin na natin mga Lods ay pilit na nga itong pagpapalaro ng San Miguel Bermin dito kay John Mar Fajardo. At base rin kay John Mar Fajardo sa report ng Manila Bulletin ay maglalaro nga siya dito sa Game 5. Kaya ngayon ay hahanapin natin itong Martillo Boys o Martillo Gang ng San Miguel Bermin, na sana nga makatulong ito dito sa San Miguel Bermin ngayong Game 5, dahil itong
mga bench player ng San Miguel Bearmen ay malaki nga ang naging bawas sa minuto nila dito sa game 3 and 4 dahil na rin sa naging limitado ito dahil naghahabol lagi itong San Miguel Bearmen dito sa Magnolia Chicken Templados, which is nakapokus nga ang si Coach George Galen sa kanyang first 5 at itong sila Don Troliano ay limitado ang naging minuto nila dito sa game 3 and 4 kaya limitado rin ang naging ambag nila dito sa kupunan. At lalong lalo na itong si Mutaw Tua, so kinakailangan itong si Mutaw Tua ay mag-step up dahil itong si John Mar Fajardo nga ay may iniinda nga itong injury, bagamat maglalaro nga base dyan sa report ng Manila Bulletin. So for sure ay limitado ang minuto nitong si John Mar Fajardo. So asahan natin na itong Martillo Boys ay mag-step up para dito sa San Miguel Bearmen dahil nakikita natin dito ang talagang steady lang ang performance dito sa San Miguel Bearmen bukod dito kay Benny Boatwright at saka John Mar Fajardo ay itong si CJ Perez, pero hindi naman talaga kakayanin ng nag-iisang CJ Perez na maipanalo ang laban, kaya kinakailangan ng tulong ng iba pang mga Bearman itong si CJ Perez dahil kapansin-pansin din dito nga mga Lods na ang isa sa mga sharpshooter ng San Miguel Bearmen na si Marcio Lasater ay bumaba nga ang produksyon niya dito sa game 3 at saka 4. Kaya dito ay makikita rin ang pagiging malaking discrepancy pagdating dito sa scoring. Dahil pag hindi umabot ang San Miguel Bearmen sa 100 points, madalas nga natatalo ang San Miguel Bearmen. Lalong-lalo na kung papansinin natin yung pattern dito sa finals. So, dalawang panalo nila ay umabot sila sa average na 106 points. Dito naman sa dalawang talo nila ay nasa average silang 82.6 points lang. So ganun katindi at isa pa wala na rin Terence Romeo ang San Miguel Bearmen. At para naman dito sa hot shot, ang kanilang depensa, ang kanilang susi para sa panalo nila. Dahil kung malilimitahan nga nila itong San Miguel Bearmen ay panigurado makukuha ng hot shot ang game 5. Dahil na rin sa tulong ng mga bench player katulad nitong si Aris Junicio na malaki ang nagiging tulong dito sa Magnolia Chicken Templados, itong si Gio Halalon din. So malaki rin ang naging improvement nila mula sa game 1 and 2, lalong lalo na itong si Paul Lee kung saan nalimitahan nga ito sa game 1 and 2 at dito sa game 3 and 4 ay naipamalas na nga niya ang kanyang offensive prowess. So si Gio Halalon ganun din dahil nakakapagbigay na rin ng magandang contribution at lalong lalo na itong kanilang big man na si Ian Sanggalang kung saan ang tatlong ito ay nakapagambag ng 33 points sa game 4 at ang steady nga dito sa hot shot ay itong si Mark Baroka. Sumusimula game 1 hanggang sa game 4 tanging si Mark Baroka ang steady ang kanyang performance sa opensiba. So maraming salamat mga Lods. I-comment nyo lang dyan sa baba kung sino sa tingin nyo ang mananalo ngayon sa game 5. Maraming salamat.